Alright. So, sa video na 'to, papakita ko sa inyo kung paano ba mag-sign up sa AWS para masubukan niyo din yung pag-login at paano mag-create ng account kung sakali man gusto niyo siyang subukan. So, andito ako ngayon sa website ng AWS at para makapunta kayo dito, kailangan niyo i-type ay aws.amazon.com. Puwede niyo naman i-search sa Google. Ganito, tapos nun pindutin niyo lang dito yung pinakaunang, search result ta's mapupunta kayo dito. Then, punta tayo dito sa create account, ta's magbubukas siya ng bagong tab. So, ito yung itsura ng ano, ng registration page ng AWS. Kailangan mo lang dito i-provide yung email na gusto mong gamitin para makapag-sign up ka. So in this case, gagamit ako dito ng email na ginawa ko para lang may demonstrate ko sa inyo itong pag-sign up. So bago siyang email, tapos nun, Wiseman demo account. So kailangan mo na ilagay yung email na gusto mong gamitin as well as yung name. Then magve-verify siya sa email mo. Tapos nun, insert mo lang 'tong CAPTCHA, submit. Yan. So, dito, ilagay mo yung verification code na sinend sa email nyo. In this case, ito yung akin. Yan. Okay. So, na-verify na yung email. Ngayon, kailangan nyo naman maglagay ng password. So, in this case, ang gagawin ko is lalagay ako ng password. Make sure na yung password na to is very much secure because ito yung parang pinaka-god account o pinaka-admin account nyo sa AWS. So pag na-hack ito, ma-hack yung buong account nyo, pati yung accounts under accounts no. Alright? So be very careful. Make sure na yung gagamitin nyo ditong password is not compromised. And here, proceed na tayo. Okay? So medyo mabagal lang pero eto. Ayan. So, eto na yung next step. Um, in this case, 'pag nag-sign up kayo, puwede kayong pumunta doon sa paid para magkaroon kayo ng free credits every month. Pero in my case naman kasi, para din sa case niyo, hindi naman kailangan mag-start na may bayad agad. Kasi mas maganda kapagka ginamit natin yung AWS na kung saan kung ano lang yung services na ginamit natin, yun lang babayaran natin. So, for now, let's just go to free plan. Okay, tapos na ilagay niyo lang yung details na dito. I'll pause for a bit para i-fill up yung items dito. Pero you can just go ahead and fill up your own details. Okay, so na-fill upan ko na yung details kanina. So, ito naman yung next step noon. So, dito naman, ilalagay mo naman yung billing details, no? At in this case, kailangan mo ng credit card o ng debit card. Okay, so if kumpanya kayo and kailangan nyo na i-invoice sa inyo every end of month or after 30 days, kailangan nyo kumontak ng AWS partner para sila yung magbibigay ng invoice for you. But in this case, since itong account na ginagawa natin is for personal use, then kailangan natin gamitin ang ating credit card o debit card. Okay? So, puwede rin naman gamitin yung GCash pero kailangan yung card ni GCash yung gagamitin niyo. Alright? So, I'll pause the video again and ilalagay ko lang yung card number details ko dito. Then we'll proceed with the next step. Alright. So, nalagay ko na ang aking billing details at 'pag natapos niyo na rin na ilagay ang billing details niyo, ito yung magiging next page niyo. So, here sinasabi dito, "You are not eligible for free plan." Okey lang 'yan. 'Pag nag-start kayo na gumamit nito, hindi kayo macha-charge agad. Ang ibig sabihin lang naman nito is hindi kayo eligible doon sa $200 credit. Kasi yung ginamit ko na credit card is something na ginagamit ko na din sa ibang, um,
AWS account. Kaya na-detect niya na hindi na ako eligible for free plan. Pero pagka na-encounter niyo 'to, worry not, wala pa kayong babayaran sa simula, okay? Until na may ginamit kayong services, dun lang kayo magbabayad. Okay, so confirm lang natin 'to. Okay, so it might take a while. Pause ko muna yung video, baka matagal. Alright, so nandito naman tayo ngayon sa support plan. So, for demonstration purposes, pipiliin ko yung free. Pero pagka negosyante kayo or gagamitin nyo to for business at kailangan nyo ng support, I encourage you to sign up for this. It's $29 per month. Um, Kapag nag-file kayo for support, may makukuha na kayong response 30 minutes pagka business critical yung issue nyo. So, I encourage you to sign up for this if you use this for production purposes, especially kapag mag-host na kayo ng mga actual applications, gagamitin siya sa negosyo na para you get the support that you need pag nagkaroon ng issues. Alright, so let's proceed with the next step. Sa ngayon, pipiliin ko muna free kasi demonstration video lang to. So, ayan. Okay. So, it might take a while. So, ipopost ko muna ang video. Then, papakita ko sa inyo yung magiging end result na itong registration. Alright. Medyo matagal lang mag-load. Ayan. Medyo matagal lang siya mag-load, pero nag, naglo-load na. Ayun. Teka. Alright. So, ito na yung final result pag register na kayo ng AWS account nyo. So, dapat makita nyo itong mga services dito. Okay. So, pag nakita nyo na to, pretty much natapos nyo na yung registration. Okay. So, with that, thank you for watching this video. I hope may natutunan kayo. And let's see sa next videos kung paano naman i-utilize yung mga services dito sa AWS account nyo. Alright, so thank you again for watching and see you then.